Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Dalawang karanasan ito na pinagsama ko na lang sa iisang kwento. Karanasan ko ito at ng nanay ko. Unahin natin ang karanasan ko. Taong 2014, sa mismong tinitirahan naming bahay, Parañaque City. Itong mga panahong ito ay kainitan pa rin talaga ng grupo naming kumimik. Medyo malaki pa ang grupo ko nito. Dahil andyan ang mga pinsan ko at iilang mga nakakasama ko sa gimikan natin. Sobrang open ko sa grupong yan. Yung tipong sarili kong kwarto ay ginagawa ko ng bed space. Buong grupo ko kasi ay dito noon natutulog sa bahay namin. Dito sila kumakain, naliligo, natutulog, lahat-lahat na. Halos parang dito na din sila tumira noon. Sama-sama kami sa iisang kwarto. Araw ito ng Sabado. Walang pasok si James kaya nakasama siyang gumimik sa amin. At nagpasya din siyang sa kwarto ko matulog nung gabing yon. Langya. Dapat kasi doon na siya sa kwarto niya natulog eh. Hindi ko sana naranasan to. Pagtapos namin gumimik nung Sabado ng gabi, lahat kami ay sama-samang natulog sa kwarto ko. Parang mga 10 yata kami nun. Bago matulog, syempre, andyan muna yung asaran, tawanan, kwentuhan sa nangyari sa gimikan, tapos syempre, food trip na rin. Ang naging mali ko lang nung mga oras na yon, at hanggang ngayon sising-sisi ako, yung uminom ako ng nyetang Java chip ng Starbucks. Tapos size 20 pa. Kaya ang nangyari, hindi ako nakatulog nun. Maaga kaming umuwi galing ng gimikan nun kasi sobrang sikip sa ginigimika namin. Kaya ang ginawa namin, food trip na lang sa kwarto ko. Ayun na nga. Nung tapos na ang kwentuhan namin mga bandang 2 a.m., pinatay ko na yung ilaw at nagpasya kaming matulog na. Ilang minuto lang, isa-isa ko na silang naririnig na naghihilikan. Ako akala ko makakatulog na ako nun. Alam niyo ba yung pakiramdam na pumikit ka lang ng ilang minuto? Yung tipong idlip lang. Pero pakiramdam mo 8 oras ka nang nakatulog? Yung parang ganon. May nakaranas na ba sa inyo ng ganon? Gising na gising ako agad. Tapos pagtingin ko sa orasan, 2:33 a.m. pa lang. Sabi ko nun sa sarili ko, patay! Sumipa na yung kape. Ito na yun. Nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakatulog nun. Wala na akong ibang maisip na paraan. Kumbaga, no choice na. Ang natitirang paraan na lang para sa akin ay yung magpatulong kay Mariang Palad. Medyo natatawa ako pero ito talaga yun eh. Alam ko marami din na matatawa sa inyo. Lalo na yung mga pilyo dyan. Pero kapag walang-wala ka na talagang malapitan, sa kanya ka talaga lalapit para mawala ang iyong lakas at antukin ka. Pero sa sitwasyon ko, 10 kami sa kwarto. Sa tingin nyo ba magagawa ko yun na marami akong katabi? Siyempre hindi. Kaya ang ginawa ko, bumaba ako sa kwarto ni James para doon gawin ang session namin ni Mariang Palad. Tumayo ako ng kama ko. Tinitingnan ko sila. Lahat sila noon ay tulog na. Kaya bumaba na ako. Nung nasa kwarto na ako ni James, sinet up ko na yung kama at pamunas ko. Nakapwesto na ako nun. Wala naman ako masyadong naramdamang kakaiba kasi wala naman sa isip ko yung mga kababalaghan nun. Ang tanging nasa isip ko lang ay makaraos at makatulog. Nung tapos na ako magmariang palad, doon ko na naramdaman ang antok at ang pagod. Nung nahihiwalay na yung kaluluwa ko sa katawang lupa ko, biglang bumukas yung cabinet ni James. At hindi ito basta bukas.
Napakalakas ng pagkakabukas dito na para bang galit. Tatayo na sana ako ng kama para umalis. Pero biglang hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Nanigas ako at sobrang lamig at manhid ang nararamdaman ko. Pinikit ko ang mata ko at pinilit kong ginagalaw yung hinlalaking daliri ko sa paa. Pero ayaw. At habang naninigas yung buong katawan ko at hindi ako makagalaw, may mga naririnig akong tumatawa-tawa sa labas ng bintana ng kwarto ni James. Parang ganito yung tawa eh. Yung parang ganun. Kaya ang ginawa ko, dinasal ko yung 5 ranggo ng Diyos. Ilang segundo lang at agad akong nakawala sa kung sino man yung kumagkapo sa akin. Ipapaliwanag ko lang yung tungkol sa hinlalaking daliri sa paa. Magagamit nyo din ito kapag kayo ay nasa estado ng sleep paralysis o yung panaginip na hindi kaaya-aya. Unang-una nyong gagawin ay igalaw ang mga daliri ninyo sa paa o kahit yung hinliliit na daliri ninyo sa mga kamay ninyo. Para kasing merong nakakonektang sinulid dyan na nagkokonekta sa kaluluwa natin. Nagawa ko na ito ng ilang ulit sa mga pangit na panaginip ko at sleep paralysis. Kaya yan ang maibibigay kong payo sa inyo para madali kayong kumawala sa mga yon. Balik tayo sa kwento. Pagtapos ng nangyari sa akin yon, agad-agad akong umakyat sa itaas para matulog ulit kasama nila. Ang hindi ko alam, dala na rin ng pagkataranta, ay yung wala akong suot na salawal. Damn! Ikalawang karanasan. Karanasan ng nanay ko. Taong 2004, sa mismong tinitirhan naming bahay, Parañaque City. Itong mga taong ito ay hindi pa kami ang nakatira dito sa bahay namin. Doon pa kami nakatira sa Better Living noon. Ang nakatira pa nun dito ay ang pamilya ng tita ko. Bumibisi-bisita lang kami noon dahil nakikipag-inuman ng tatay ko sa mga kapatid niya. At paminsan-minsan din ay pumupunta dito si Tito Jerry para dumalaw. Isang gabi noong kumpleto ang magkakapatid sa bahay na to, naisipang sumunod ng nanay ko dahil wala naman siyang ginagawa noon sa bahay namin. Pumunta ang nanay ko noon. Nagiinuman sila sa mahabang mesa. Nung medyo tinama-tamaan na ng kalasingan ng nanay ko, kumbaga tipsy na, nagpaalam ito sa tita ko kung pwede ba siyang umidlip saglit. Itinuro ng tita ko yung kwarto na ngayon ni James. Ang higaan pa noon sa kwarto na yon ay isang double deck. Doon kasi natutulog ang tita ko at 2 kong pamangkin. Ayon sa nanay ko, noong nakahiga na siya at medyo nakakatulog-tulog na, nakaramdam daw siya ng lamig sa bandang hita niya. Pagmulat daw niya at pagsilip niya sa may paanan niya, doon niya nakita ang isang napakalaking bungong nakasuot ng kulay itim na hoodie. May hawak daw itong mahabang bakal na may nakakurbang mahabang talim sa dulo. Ito ay yung tinatawag na karit o mas kilala bilang crescent sight. At ang may hawak nito ay walang iba kundi si kamatayan. Nung nakita to ng nanay ko, agad-agad siyang tumakbo pababa at nagsisisigaw na parang luka-luka. Nakataas daw ang lahat ng buhok nito na para bang tinamaan ng kuryente. Nagulat ang magkakapatid na nag-iinuman sa baba. At tinanong siya kung ano ang nangyari. Kinuwento ng nanay ko kung ano yung nakita niya sa kwarto na yon. Tumayo si Tito Jerry at hinawakan niya ang kamay ng nanay ko. Meron itong inusal-usal sa kanya
sabay inihipan ng bumbunan nito. Unti-unting kumalma ang nanay ko pagtapos nun. Tinanong niya kay Tito Jerry kung mamamatay na daw ba siya at sinusundo daw siya nito. Pero ang paliwanag dito ni Tito Jerry, paminsan-minsan daw ay nagkakamali ng sundo itong si Kamatayan. Akala daw siguro ni Kamatayan, nasa listahan daw ang nanay ko. Pagtapos ng insidenteng yon, 1 linggo lang ang lumipas. Ayon sa tita ko na nakatira noon sa bahay namin, yung nasa tapat daw ng bahay nila ay namatay. Tatay daw yon ng kaibigan niya. At hindi daw maipaliwanag kung heart attack ba o bangungot ang naging sanhi ng kamatayan nun. Alam nyo, naniniwala ako sa sinabi noon ni Tito Jerry. Dahil may isa akong kaibigan na may ganong kwento din. Sa probinsya naman yun nangyari. At ang masaklap pa nun, yung maling sinundo ni Kamatayan pinaglalamayan na. Pero nabuhay ito ulit. At ayon doon sa namatay na, tapos nabuhay ulit, nasa ilalim daw siya ng sobrang daming tinik. Tapos merong maliit na liwanag na nasa itaas. Kaya ang ginawa niya, inakyat niya yung liwanag habang nasusugatan siya sa mga tinik na nakapalibot doon sa lugar na yon. At nung nakarating na siya sa liwanag, bigla daw siyang nagising na nasa loob na siya ng kabaong. Mabuti daw at hindi pa siya naililibing. Pagkabuhay niya ulit, sobrang uhaw daw ang nararamdaman niya. Kaya tubig agad ang unang hiningi niya sa mga kamag-anak niyang hindi tumakbo. Yung iba daw kasi, talagang todo takbo na nakita siyang ganon. Pagtapos lang din ng insidenteng yon, kinabukasan, namatay yung kapitbahay nila.